ng Maynila, Lacson Villegas Medical Center ay nagagalak na maging bahagi at manguna sa seremonya ng pagtataas ng ating bandila ngayong umaga. Alubod namin inaanyayahan ng lahat ng mag-isa sa ating programa. Sa pagsisimula, ating sasaksihan ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas habang inaawit ang ating pambansang awit ay pangungunahan ni na Ms. Miley Mata, Mr. Wyron Antonio, Ms. Joanna Rivera, at Ms. Brisel Nicolas ng Nursing Service Division kasabay ng banda ng Maynila. Pagkatapos nito, isang taus-pusong panalangin na pamumunahan ni Ms. Joy Marasigan mula sa Nursing Service Division. Susundan naman ito ng panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas na pangungunahan ni Ms. Mary Angeline Ferry, Chief Finance Division. Pagkatapos nito, aawitin natin ang awit ng Maynila na pangungunahan muli ni Ms. Batan, Ms. Yuri, Ms. Rivera, Ms. Nicolas, kasabay ang banda ng Maynila. Susunod ang panata sa Bagong Pilipinas na pangungunahan ni Dr. Alisa Laurel Calderon mula sa Family Medicine Department. At pagkatapos nito, aawitin ang himno ng Bagong Pilipinas. Magbibigay ng isang maikling mensahe ang aming panunumparang pinuno ng ospital na si Dr. Grace H. Padilla. At ang panguli, ating pakikinggan ang ating kagalang-galang ng Butong Lungsod. Walang iba kundi si Honorable Francisco Isco Ureno Dumagoso upang magbigay ng mensahe sa karangalan at inspirasyon. Ako po si Nivaris from the Office of the Medical Center Chief ng Hospital ng Maynila Lacson Villegas Medical Center. Maraming salamat. Basta talaga pagka kaya pirmahan na di ba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin banal at mga Panginoon sa lahat, maraming salamat po sa isang masaganang buhay at malusog na katawan ang na inyong ibigay sa amin. Maraming salamat sapagkat binigyan ninyo kami ng panibagong araw at pagkakataon na muli namin magampanan ang aming trabaho sa araw-araw. Dalangin po namin, Ama, na gabayan niyo po kami at ang aming pinagtatrabahuhan sa araw na ito. Tulungan mo po kami na may sa katuparan namin ng maayos at tagumpay at puno ng pagmamahal ang aming responsibilidad sa araw-araw. Ama, kami po ang manguna sa aming gawain sa araw na ito. Amin po iniaalay ang aming trabaho sa iyo, Ama. Gagawin po namin ang aming trabaho na naaayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kami na magawa namin ang aming mga gawain na kalugod sa iyo. Maraming salamat po sa patuloy na pag-ibig ninyo sa amin, kasama ng aming pamilya at mga mahal sa buhay. Unay kang dakika, Ama, ikaw lamang ang aming Diyos at Padre na tagapagligtas ng pakailan niya. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Itaas po natin ang ating galang kamay para sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabisan ng may dangal, katarungan at kalayaan na ipinagkikilos ng sambayanang mga Diyos, mga katao, makakalikasan at mga bansa.
pagmamalaki kong isa sa buhay ang bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang langit na tila, magiting at may ganyan. Halaging dadalig sa puso, isip at iwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang silibanan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at kasanayan sa pagpapaunlad ng ating bayan. Taglayang galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrument ako sa pagsulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa mga adhikain ng pamalahan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng ilan. Isusulong at pangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong na maging ang mahal natin Sabi ko pa kasi. Magandang umaga sa ating minamahal na Yorme, Tagalang-galang Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating masipag na Vice Mayor Angela Leiji Atienza, sa mga kagalang-galang na miyembro ng ating sangguniang panglungsod, Secretary to the Mayor Mr. Manuel Sarcal, Chief of Staff Mr. Cesar Chavez, City Administrator Attorney Eduardo Wardi Quintos,
sa aking mga kapwa department heads, sa mga magigiting na kawali ng pamahalaang lungsod ng Maynila, at syempre sa aking pinakamamahal na kapamilya, mga health cluster hospitals, Manila Health Department at ang Ospital ng Maynila, ang mga doktor, nurse at buong staff ng Ospital ng Maynila, isang maganda at makulimlim na umaga po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan para sa Ospital ng Maynila ang mamuno sa ating flag raising ceremony ngayong umaga. Ang linggong ito ay punong-puno ng pasasalamat, kaya naman nais kong ibahagi ang naging bunga ng ating pagtutulungan sa gabay ng walang sawang suporta ng ating lokal na pamahalaan na patuloy na naghahatid ang Ospital ng Maynila ng dekalidad na serbisyo. Saksi ang nagdaang taon na ating pagsisikap na iangat ang antas ng ating pasilidad. Noong September 8, 2025, pinasinayanan natin ang ating state-of-the-art catheterization laboratory upang ang mga komplikado at life-saving heart procedures gaya ng interventional angioplasties ay maging accessible na sa mga batang Maynila at maging sa mga pasyente sa labas ng lungsod. Sinundan po ito noong September 25 ang pagbubukas natin ng renovated building para sa hemodialysis na nagdoble sa ating kapasidad na magsilbi sa mga chronic renal patient kasama po ang inpatient hemodialysis unit. Dito lamang pong nakaraan June 1, 2026, formal din nating binuksan ang ating overhaul na emergency department. Ito po ay meticulously engineered para sa modern biosafety na may high-grade antibacterial vinyl flooring, antibacterial paint, at mas pinalakas na emergency minor operating room para sa ating mga bedside intervention. Patunay na elite ang antas ng ating serbisyo. Matagumpay namin na ipasa ang ISO 9001-2015 Surveillance Audit noong June 10, 2026 upang mapanatili ang ating world-class standard. Maraming salamat po sa mga tumutulong at sa atin ng mga ahensya kagaya ng Rotary Club na nagbigay po sa atin ng neonatal ventilator at ang Philippine Sports Commission na nag-donate po sa atin ng CR X-ray machine. So hindi lamang po sa mga gusali at kagamitan nakikita ang ating tagumpay, kundi maging sa parangal na iginawad sa atin ng iba't ibang ahensya. Nakabit po ng ospital ang prestigyosong DOH Hall of Fame Award para sa ating matagumpay na pagpapatupad ng Mother-Baby Friendly Hospital Initiative. Kinilala din po ang Ospital ng Maynila bilang Outstanding Public Health Unit ng DOH Metro Manila Center for Health Development. At hiniram din po na PhilHealth Yakap Champion para sa pagtatala ng pinakamataas na bilang ng first patient encounter. But there's more. Bukod dito, noong January 12 po, pinarangalan din ang Ospital ng Maynila ng City Government ng Gold Recognition Award para sa collection efficiency dahil sa pag-aabot ng record-breaking na 272.4% revenue collection efficiency para sa PhilHealth hospital charges. At dahil dito, tagumpay na nabawasan natin ng 10% ang financial burden ng local hospital appropriation ng lungsod. Dagdag pa rito ay muling nakamit ng Ospital ng Maynila ang 4-star sa Green Viability Assessment ng Department of Health bilang pagkilala sa ating makaligtasang pamamaraan. At ang lahat na ito ay hindi magiging posible kung wala ang inyong walang sawang pagtitiwala sa mga sipag
ng bawat kawali ng Ospital ng Maynila. Palakpakan po natin sila. Asahan niyo po na ang buong Ospital ng Maynila ay mananatiling tapat sa panata nitong magbigay ng kalingang may malasakit at serbisyong may kahusayan. Maraming salamat po at mabuhay ang lungsod ng Maynila. At sa pagkakataong ito, para po sa kanyang lingguhang mensahe, narito po ang ating pinakamasipag na punong lungsod, kagalang-galang Yorme Isko Moreno. Maraming salamat, Director Grace Padilla. Palakpakan natin ang ating Manila Health Director, Chief Dr. Grace Padilla, and Concurrent Director of Hospital ng Maynila at sa kanyang mga staff and doctors and other medical frontliners. Palakpakan natin sila. Alam po ninyo, yung Hospital ng Maynila naging puntahan ng taong bayan. Lalo na nung unang termino natin, nagulat sila na akala nila private hospital, yung hospital ng Maynila. That's why we continue to maintain yung pagbalik natin. Binabanggit niya pong renovation ng emergency room, the same thing that we did with the hospital na Sampaloc, is to create, I don't know what word I can use, viable, maaliwalas na working space for our medical frontliners and to our patients. At natutuwa ako dahil for so many months now, since inumpisahan natin na buhayin yung cath lab, napakarami na pong nagpa-angiogram at angioplasty. Salamat sa ating mga interventionist, cardio interventionist, o mga doktor natin na at nurses and medtech. Dahil napakaraming makina po nun sa loob ng isang operating room na ginagamit ng ating mga medical technician. I'm happy that itong uri ng life-saving procedure, kahit mayaman po, nahihirapan bayaran. Because this will cost you about easily $1 million, sometimes 1.2 million, sometimes 1.5 million. May isang pagka na, ayoko na magsalita ng private hospital name, but definitely it cost them 3 million pesos. Pero sa Manila, with all the charges, ang grand total, 0. Walang binabayaran. Yan po ay very particular na tagubilin ko sa lahat ng hospital natin. Yes, may kwenta, just for purposes ma-realize ng isang patient or family of patients, how much it costs, the procedure, but at the end of the day, it is paid for by the taxpayers of the city of Manila. Ayun po, kagalingan ninyo. Tuloy-tuloy nyo lamang. And this proof or maraming patunay na kung saan ang inyong pamahalang lungsod ay patuloy na mamumuhunan sa MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. And congratulations, Peso. Palakpakan natin yung mga taga-Peso. Yan saan yung mga taga-Peso? Ayun, squatter nga pala yun. Wala pa. But I'd like to congratulate them and commend them. Providing opportunity during June 10, yung ating job fair. Napakaraming natanggap na trabaho. And I would like to special mention today, General Santiago and the men and women, officers and non-commissioned policemen of
Manila Police District. Congratulations to General Santiago. Last week, we apprehended a total of almost 2 million pesos of drugs in the city of Manila and jailed 3 personality in the city of Manila through the leadership of General Santiago. Palakpakan natin sila at sa ng ating mga kapulisyan dito sa lungsod. Natutuwa ako dahil mas madalang pa sa pagpatak ng ulan ang nangyayaring hindi magaganda sa Maynila dahil sa visibility. And that's why I have to give also credit to Chiang Kai-shek, FFCCCII for their donation. Because of those donations that you saw a few weeks ago, and these are now being utilized by our policemen. Especially si General Santiago. Ito lang yata ang general na nakita ko araw-araw nasa kalsada. Hawa-hawa talaga, no? Nakakatuwa naman. I'm happy and proud of you, General Santiago, and to the men and women, uniform personnel and non-uniform personnel of Manila Police District. Again, to our Vice Mayor and members of the City Council, we must, and including you, we must continue. At the very least, maging maaliwalas at panatag ang lungsod ng Maynila. Di balik ito'y luma, ngunit hitik naman ito sa kasaysayan at istorya. Sa bawat limon mo sa mansulok ng Maynila, laging may istoryang dala sa buhay ng bawat Manileño at mga Pilipinong dumadako or what you call goes in and out of the city daily. So, the least thing that we can offer to our people on top of the basic policy of the city and program of governance addressing MBN is maging maliwalas, maging panatag ang pamumuhay sa lungsod. At mapagtatagumpayan natin ang kapanatagan kung ang lahat ng chairman, XO, tanod, barangay officials, which is amounting to 30,000 of them all over the city, and all the Manila Police District and other enforcing agency, kapag nagtulong-tulong, acting in synchrony, I think makakamit natin yung kapanatagang gusto nating ialay sa ating mamamayan. Kaya po sa inyong lahat, ay masaya ako, lumililim na, nababawasan na ang init, at sana maging maluwalas itong linggong ito sa ating bansa. Karoon na tayo ng magandang makikita, and we must continue to hope and wish that good things will come to us for our people. And I'd like to take this opportunity, pagpapasensya ninyo ko, maulit-ulit kong ipaalala sa inyo tuwing Lunes. I will do my best in my own little way. But it's like what nasa kanta, but my best wasn't good enough. With your help, ulitin ko I will do my best. Talaga, sokdo lang talupang ko ang lupa. Mairawos, maitawid lang ang mga kababayan. Ngunit mas magiging mabisa ang pamahalaang lungsod ng Maynila kung tutulungan ninyo ko maglingkod ng mainam, masino at epesyente sa ating mga kababayan. Kaya, I ask you, please, do your best. Let's do our best in our respective field of undertaking. Sa kanya natin tinatahak na responsibility. And let God do the rest. So, wish ako ngayong Lunes, sana malusog kayo, at si Jess, ihanap nyo na ng girlfriend. Yes.
May kachat ka na. Why, improving. Inaabangan namin lahat, baka kala mo. May kinasal ako nung isang araw, 100. Gusto ko ikaw naman ang makita kung isasakal ko, ay, ikakasal ko. So mag-ingat kayo, ang wish ko, maging malusog kayo lahat. At mapagtagumpayan ninyo ang mga pagsubok at inakarap ng personal, sa tahanan, sa trabaho, at sa buhay. Maraming salamat, pagpalain nawa kayo ng Manila! God bless. Thank you.